supply ng tubig ng Metro Manila at karating probinsya. Mula ngayong araw, binawasan na ang alokasyon ng Maynilad at Manila Water mula sa dating 50 cubic meters per second. Ginawa na lamang itong 48 cubic meters per second. Katumbas na yan na mahigit 4 bilyong litro ng tubig para punan ang lahat ng pangangailangan ng mga consumer ng dalawang concessionaires kada araw. Minabuti ng board na ibaba yung allocation kasi nga patuloy ang pagbaba at wala pa ho mga pag-ulan na nararanasan doon sa watershed mo ng Angat Dam. Pinaghahandaan na ng gobyerno ang posibilidad na lalo pang sasadsad sa historic lowest level na 157 meters ang water level sa Angat Dam dahil sa El Nino. Di natin sinasara yung posibilidad na umabot po sa level na yon. Pero sabi nga natin, kung aabot pa doon sa level na yon, ay nakahanda po tayo. Pero tiniyak ng Maynilad na kahit binawasan ang alokasyon, walang water interruption na mangyayari dahil napaghandaan nila ang sitwasyong ito. Huwag po tayo mag-cause ng panic kung may pong interruption sa area po ninyo dahil hindi po ito indikasyon na mayroon na agad kakulangan dun sa ating supply sa buong West Zone. Minsan po ito ay mga localized interruptions. Siniguro rin ng Manila Water na walang epekto sa kanilang serbisyo ang bawas alokasyon. Normal pa rin yung mararamdamang supply ng ating mga customers. And bahagi nito, ang dahilan nito ay meron na tayong mga investments na ginawa ng mga nakaraan para sa additional water sources. Pero paano kung mababawasan pa ulit ang alokasyon ng tubig galing Angat Dam, lalo na at tinatayang titindi pa ang El Nino phenomenon hanggang dulo ng taon? Kahit di bababa hanggang 46 CMS ang ating allocation, dire-diretso pa rin ang kanilang supply ng tubig. Nakapag scenario building po tayo sa lahat ng alokasyon na maaaring i-provide sa atin ngayong panahon ng El Nino. Pero paalala ng gobyerno, may responsibilidad din ang lahat ng mga consumer na maging masinop at matipid sa paggamit ng tubig para mapagkasya hanggang bumalik sa normal ang water level ng Angat Dam. Alamin na po natin ang magiging ilagay ng panahon mula kay ABS-CBN Risk Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, umaraw na rito sa Metro Manila kanina. Meron pa bang sama ng panahon? Alwating tama ka, naging maaraw nga sa Metro Manila at malaking bahagi ng mainland Luzon dahil yung kaulapan at kaulan po ng habagat, inila ng low pressure area na naging bagyo na dahil tinawag po yung sa local name na Henry nung nakalabas dyan sa West Philippine Sea Miyerkules ng madaling araw. Muli pong namataan ng Tropical Depression Henry, 315 kilometers kanluran ng Dagupan City, saglay ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umabot ng 55 kilometers per hour. Kumikilos po ang bagyo pa north-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Nagpaulan pa rin po yung habagat sa bahagi ng Mindoro at Palawan. Posibleng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong Miyerkules ng gabi o bukas Huwebes ng madaling araw. Patuloy pang makaka-apekto yung habagat sa may Mimaropa pero mahihina na po itong habagat ng bagyo habang papalapit dyan sa bahagi ng Southern China kaya makakaranas na po ng mainit na panahon sa maraming bahagi ng ating bansa bagamat meron pang thunderstorm sa hapon o gabi. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 2, meron pa pong malalakas na paulan ang habagat sa Palawan mula bago magtanghali hanggang paglubog ng araw at sa gabi meron pang malalakas na ulan dito sa may Calamian Islands sa ilang bahagi ng probinsya kaya pwede pa yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Luzon, meron pong mga kalat-kalat na ulan sa umaga hanggang tanghali sa ilang bahagi ng Bicol Region at ng Mindoro at buong araw namang may mga daraang pagulan dito po sa Cagayan Valley. Habang hapon hanggang gabi, may thunderstorms naman dito sa may Central Luzon at sa Calabarzon at uulan muli pagsapit ng gabi dito po sa may Bicol Region. Sa Visayas, uulan sa umaga sa Leyte maging sa may Northern Cebu at sa Bohol at mula tanghali. Meron pong kaladalat na mga pagulan sa maraming bahagi ng Kabisayaan lalo bago paglubog ng araw dito po sa may Northern Panay, sa Negros at sa northern part ng Leyte Province. Hanggang oras po ng hapunan, meron pang malalakas na pagulan sa may central part ng Negros at mababawasan naman yan pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, uulan sa umaga sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at timugang bahagi ng ilang lugar sa Davao Region. Mas marami
maraming lugar sa Mindanao ang uulanin mula po tanghali, lalo pagsapit ng sunset. Mga alas 5 po yan ng hapon dito sa may Lanao del Sur, Bukidnon at Sultan Kudarat. At sa gabi, may malalakas pang ulan sa may Agusan del Sur. Ngayon naman sa Metro Manila, aaraw po sa umaga pero posibleng kumulimlim na bandang tanghali at mas mataas po yung chance ng paulan ng thunderstorm sa pagitan ng alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. At dahil Hulyo na, sabi po ng pag-asa, posibleng may hanggang 4 na bagyo na pwedeng mabuo o pumasok sa PAR. May mga hindi po tumatamang bagyo sa atin pero yan po yung humihilad at papalakas ng habagat habang yung mga landfalling na bagyo naman kadalasan sa may northern Luzon dumadaan. Ang susunod na pangalan ng mga bagyo ay Inday, Josie, Quiapo at Lino. At sa pamilya, naranasan po ang epekto ng low pressure area na naging bagyong Henry sa ilang bahagi ng southern Luzon. Sa Tayabas City, Quezon, bumubo ang bahagi ng lupa malapit sa Princesa Bridge sa Barangay Ibas matapos ang pagulan nitong Martes. Binahagi ng Bayan Patroller na si Kagawad May Lanantes ang sitwasyon sa lugar kaninang alas 6 Miyerkules ng umaga. Ang bahaging gumuho anya ay dinaraanan ng mga magsasaka patungo sa mga taniman at kalapit na ilog. Ayon sa Tayabas CBRMO, nakikipag-ugnayan na sila sa lokal na pamahalaan para tanggalin ang gumuhong lupa. Samantala, naapektuhan naman ng flash flood ang siyam na barangay sa Pola Oriental, Mindoro. Sa video na binahagi ni Bayan Patroller Andre Martin Rivera sa kanyang Facebook page, umaagos ang kulay putik na baha sa kalsada habang tinatawid niya ang kanyang mid-sized pickup truck. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, bunsod ng mga pagulan mula pa noong Lunes ang pagtaas ng tubig sa mga barangay. Umupa naman na ang baha bandang 1:00 ng hapon nitong Martes. At ito ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya. Sa pagbabalik ng TV Patrol, ilang hindi pa pinangalan ng kinatawan ng bangko, pasok sa listahan ng testigo kaugnay ng umano'y na ipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. At pagsampalang kaso laban ni Senator Rodante Marcoleta, tuloy, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. TV Patrol sa DZMM. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liberate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liberate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up lang. Silimarin plus multivitamins, Liberate Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liberate Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liberate Pro. Ang galing! Pangmatagalan. Parang tayo lang handa. Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. DZMM. Numero 1 sa aksyon. Dito tinuturo mo. Opo, tama po. Tama po. Opo. Narito po ang mga pag-uulat ng ating mga radio patrol. PNP-CIDG inirekomenda ang pagsasampa ng karagdagang kasong kriminal sa mga dawit sa kaso ng pagkamatay ni Bater Bonia at Adili ng Ateneo Blue Eagles. Narito ang balitang Ano mga kumpirmado pulis dito? sigurado mula kay Radio Patrol, Mga- Sila yung iba. Kanina po umaga yun, sir. Mas madami pa kanina. mga ano to? Imbes Diyan na sa... nandun sila sa EDSA, nandito sila. Baka hindi na sila kasya. Kasi libo-libo tong mga to eh. Dami pala nila ano. Maraming salamat.
salamat, Radyo Patrol Marlene Padierno. Samantala, mga kanseladong biyahe ng barko nadagdagan pa dahil sa Tropical Depression Henry. Grado yung mga motor na yan. Mga motor din ng mga pulis yan eh. Bus pa kaya ito? Wala nang mapapasta. Nakaready nga yung mga ano nila. Sir, diretso lang po kayo ah. Doon ako sa may humps. Sa bukas na garahe. Mga pauwi na yata sila. Diretso pa? Bakit dyan na lang mo sa garden? Okay, sige pa. Thank you. Ingat po, God bless po. Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. At yan ang mga balita, manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Ivy S. Pareha. Ang oras, alas 7:18 ng gabi. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. Paalam po.